Question of the day, pwede bang paperclip ang gamitin imbis na SCS connector kapag magre-reset ka ng ECU? Pwede, kasi ang SCS connector is parang sineshort lang niya talaga yung brown and green wire dito sa may DLC ng motor. Meron kasing orientation ng pagkakabit tong SCS connector, pa ganyan. Kapag sinaksak mo yan, naka-short na yung brown and green wire. Kapag paperclip, ganun din, short lang natin yung brown and green wire. Reset natin yung ECU gamit tong paperclip muna. Habang nakasaksak yung paperclip, i-full throttle natin. Tapos i-on natin yung ignition. Hintayin natin mag-fast blink. Tapos after 5 seconds, or kapag tapos nang mag-blink yung fast blink, bitawan na natin yung full throttle. Magbiblink yan ng mabagal, confirmation na successful yung reset natin. Kahit mga 3 o 5 blink, pwede nang i-off yung ignition. Tapos bunutin na natin tong paperclip. Reset naman natin gamit tong SCS connector na 4-pin. Saksak lang natin dito sa DLC itong SCS connector. Full throttle natin. On natin yung ignition. After mag-blink ng mabilis, or after 5 seconds, bitawan ng full throttle. Confirmation is slow blinking. 3 to 5 blinks. Pwede nang i-off yung ignition. 3, 4, 5. Off ignition. Tapos bunot SCS connector. Actually, kailangan mo din talagang gumamit ng paperclip sa pag-reset naman ng TP sensor or TP reset. Wala kasing pang short yun na parang ganitong style. Kaya kailangan mo ng paperclip din. Ito naman yung ginagamit ko kapag nagre-reset ako ng TP sensor. SCS connector tsaka paperclip. Ito palang motor ko is Honda Click na version 2. Yung Honda Beat at Honda Click na version 1 and 2, 4-pin yung gamit na SCS connector doon. Pero sa version 3 na Click at Beat, ang alam ko 6-pin na. Kagaya nito na pang ADV, 6-pin na connector siya. Yung manual reset pala ng ECU, hindi yan applicable sa PCX tsaka ADV. Kasi auto-tune na siya. Pwede mo lang siyang ma-reset kapag diagnostic tool yung gamit. Pero pag manual reset, hindi siya gagana. Unlike sa Beat tsaka Click.